Nagmatigas mga tol si Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabing hindi nila aalisin ang kanilang tropa, sandatahan dito sa Lebanon kahit na umuusad na yung Iran at saka US peace talks mga tol. So yan ang sinasabi rito ni Netanyahu na ating bibigyan ngayon ng opinion reaction pag-aanalisa kung bakit nila pinupush yung ganito at bakit sila nagmamatigas mga tol. No? Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. We established a security zone in Gaza. We established a security zone in Syria. We established a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people. Para daw protektahan ng kanilang mga nasasakupan, mga tol, para protektahan ang kanilang mga mamamayan, mga tol, hanggat kinakailangan, as long as necessary, sabing ganun, ay ikikip daw nila yung kanilang sandatahan doon. No? Kasi nga, ang Israel, mga tol, hindi na sila naniniwala doon sa peace talk na ganyan. Hindi na sila naniniwala dyan. Dahil nga, ang paniniwala nila, kung talagang gusto nating magkaroon ng kapayapaan dito, either them or us, parang ganon, ang mawawala. Israel or yung mga kalaban nila. So para sa kanila, mga tol, is hanggang ano na to, hanggang tapusin na natin kung ano yung nasimulan nila. Hindi na sila umaano sa mga peace talk. Naninindigan si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila aalisin ang kanilang tropa sa Lebanon kahit pa ito ay kasama sa kasunduang binubuo ng Amerika at Iran. Ngayon, nagmamatigas ang Israel na kayo-kayo lang yan. Huwag nyo kaming isali, di kami kasali dyan. No? Ulitin ko, ang paniniwala ng Israel, mga tol, para makamit nila yung kapayapaan na matagal na nilang hinahangad is kailangan mawala na sa daigdig yung mga tinuturing nilang kalaban. So ngayon, ang kanilang way of para matapos yan is sa pamamagitan ng mga strike, hindi sa pamamagitan ng mga sulat-sulat at mga usap-usapan. Hindi yun ang kanilang paniniwala o hindi yun yung kanilang daan. Ang sa kanila, para matapos yan, bombahin namin kayo, parang ganun. Ito rin ang paninindigan ni Israel Katz, ang Defense Minister ng Israel. Sinabi nitong hindi nila iiwan ang Beaufort na isang mahalaga at strategic defense location ng kanilang puwersa. Batay sa unang probisyon ng 14-point framework ng US-Iran Memorandum of Agreement, ganap nang ititigil ang pag-atake ng lahat ng puwersa sa gitnang silangan at lalong-lalo na sa Lebanon. Subalit sa kanyang talumpati sa 2026 International Policy Summit sa Jerusalem, kasabay ng peace talks sa Switzerland, sinabi ni Netanyahu na ginagawa lamang nila ang natitiyak niyang gagawin din ng Amerika kung nalalagay sa alanganin ang kanilang mga mamamayan. Tulad mga tol nung sinabi natin nung nakaraan sa ating reaction video, sabi ko na kahit ako kasi ko ilalagay ko sarili ko rito kay Netanyahu, ang magiging ang magiging hinaing nito sa Amerika. Tulad ngayon, sinabi niya, gagawin nyo rin naman to kung kayo nasa posisyon namin . Kumbaga kasi parang iniisip ng Israel, kaya kayo nakikipagkasundo sa Iran. Kasi panatag kayo . Ang layo ninyo . Hindi naman abot ang mga ballistic missile ng Iran, ng Hezbollah, ng Houthi, ng Hamas. Hindi naman abot yung mga puwersa nila sa bansa ninyo . Yung mga American people na kakapagtrabaho sila, nakakatulog, nabubuhay sila ng payapa ng walang iniisip na mga babagsak na missile sa lugar nila. Kasi nga, layo ng Amerika. Pero kung kayo ang nasa lugar namin, nandirito kayo at abot na abot kayo ng mga missile nila, hindi kayo papayag na mga peace talk lang yan. Talagang tatapusin nyo kung ano yung dapat ninyong tapusin. Diba? Kumbaga, yun din mga tol yung laman itong mensahe ni Netanyahu na tiyak daw niya gagawin din ng Amerika kung nasa sitwasyon sila ng Israel. Which is tama nga mga tol. Yung ating iniisip ni Netanyahu. Amerika, si Trump, kaya lang naman kayo nakikipagkasundo kasi okay naman kayo dahil malayo kayo . Kami, hindi nyo kami naiintindihan, lapit namin . Diba? Your cities and your towns with rockets and ballistic missiles and killer drones.
They kill your soldiers, they kill your citizens, they kill your children. And they threaten them every day. Well, what would America do? Would it say, well, there's nothing we can do? Let's hold our fire? Is that what America would say? No. You know what America would do? It would cross the border, create a security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. Di ba? Oh, tama eh. Sabi niya ganun kung may mga rocket, may mga killer drone at araw-araw kayong pinagbabantaan, anong gagawin ng Amerika? Sasabihin nila wala silang gagawin. Hindi ganun ang gagawin ng Amerika. Ang gagawin ng Amerika, isa-atake sila hanggang sa maramdaman nila yung ganap ng kapayapaan at ganap ng kaligtasan. Yun yung sinasabi rito ni Netanyahu. Malayo lang kasi yung US, ang layo kasi nila. Yun yung sinasabi rito ni Netanyahu. So tama tayo ng iniisip na nagiging hinaing ng Israel dito sa peace talk ng Iran at saka ng Amerika. Security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. That's exactly what we are doing. Kung ito man anya ay kanilang ginagawa, hindi sila dapat batikusin kundi dapat ay purihin pa dahil bahagi ito ng proteksyon nila sa kanilang mga sibilyan. Kumbaga parang ganito eh. 'Di ba parang payapa na nung mga nakaraan. Alalahanin niyo October 2023 ata yun, October. Tama nga ba? October 2023. Nagkakaroon ng isang festival doon sa Israel. Nagkakasiyahan yung mga tao. Merong mga tugtugan, sayawan na mapayapang araw kumbaga. 'Di ba? Wala silang iniisip na panganib. Bigla na lang silang sinalakay ng walang pasabi-sabi ng grupong Hamas. Na nagresulta mga tol ng pagkasawi ng napakaraming Israeli noong mga panahon na yon, may mga na-hostage. At nagresulta din naman ng dinigma ng Israel etong Hamas na ngayon ay durog na. Yung mga nagplano, yung mga umatake sa kanila nung araw na yon is naubos na rin ng Israel. So ngayon, ayaw na nilang maulit yung mga ganong mga bagay. Kaya ngayon, ayaw nilang paniwalaan yung mga peace deal na yan. Ayaw nila paniwalaan yung mga peace talk na yan kasi baka kapag nagpakampante sila at nagbaba sila ng guard, isang araw biglang mauulit na naman yung nangyari sa kanila nung araw na yon. Kumbaga parang nag-iwan ng trauma yon sa Israel. Kaya gusto nila mga tol, ma-remove talaga, maalis ng tuluyan yung mga tinuturing nilang threat sa pamamagitan nga ng mga ginagawa nilang airstrike. No, yun yung mga nakikita nating sentimiento nito ni Netanyahu. Unheard of. Unheard of. Because no army goes to such lengths like the Israeli army to target terrorists and minimize civilian casualties. We should be commended for it, not condemned. Ayon sa Israeli leader, kung wala na ang mga Hezbollah at tuluyan na silang nalansag, saka palang anya sila magkakaroon ng kapayapaan sa Lebanon at saka lamang anya siya lalagda sa anumang kasunduan. Di ba? Diba? Ang gusto niya talaga mga tol, ubusin. Hindi pwedeng may matitira pa. Kailangan gusto nila ubusin bago talaga magkakaroon ng kapayapaan. We do everything in our power to protect our people. We don't have a war with Lebanon. We have a war with Hezbollah, who terrorizes Lebanon and seeks our destruction. And when that proxy of Iran is no longer a threat, when it's dismantled, when it's disarmed, yes, we'll have peace with Lebanon. And I look forward to signing it. Samantala, batay sa resulta ng unang araw ng negosasyon sa Switzerland, bubuo ng isang deconfliction cell na kasama ang Lebanese government upang matiyak na tuluyan ng matigil ang pag-atake, partikular sa Lebanon. So dapat ang gawin ng Iran, buwagin na rin nila itong Hezbollah. Bakit pa kasi sila may proxies na ganyan? Kaya naman nila, di ba, Iran? So kailangan buwagin na rin ng Iran etong Hezbollah na nagiging kumbaga nagpapahirap din sa Lebanon. No? So, ano sa tingin ninyo mga tol? Ano ang dapat gawin? Kasi ayun na yung matibay na paniniwala ng Israel, which is inelaborate na rin natin, saka inanalyze na natin kung ano yung paniniwala nila at sentimiento nila. Sabi pa nga gano'n ni Netanyahu, yan din yung eksaktong gagawin ng Amerika kung ang Amerika nandoon sa posisyon nila.
No? Ngayon Amerika kasi pakampante, layo nila eh. Pero kung ang Amerika abot na abot din ng mga ballistic missile nitong mga drone, abot ng ballistic missile nitong Hezbollah, nitong Houthis at Hamas. Hindi rin sila basta-basta makikipag diyan, peace negotiation, tatapusin din nila 'yan. Ano sa tingin ninyo, no? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.